Hello, welcome po sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon o tatalakayin ay bakit may mayaman at may mahirap. Saan ito nag-ugat? Ito po ang aking natuklasan kung bakit may mayaman at may mahirap. At ang mayaman ay lalong yumayaman, ang mahirap ay lalong naghihirap. Unang-una po dyan, ang pinakadahilan po talaga kung bakit may mayaman at mahirap ay umpisahan natin ang isang tao ay pinanganak sa isang lugar. Ang isang tao pag pinanganak siya hanggang sa magpitong taong gulang siya, ay yun po yung tinatawag na programming stage ng isang bata. Kung saan lahat ng makikita, maririnig, mararamdaman, maaamoy ay mapoprogram sa isang bata. Ngayon, kung lumaki ang isang bata sa isang mahirap na pamilya, nakikita niya araw-araw ang kahirapan, yun po yung napoprogram sa isang bata. So yun yung nagiging choices niya. Choices din ng mahirap. Nakikita niya yung magulang niya naghihirap, laging walang pera. So napoprogram po sa isip ko ng isang bata. Napakadali pong pumasok sa isip ng isang bata yung nakikita niya hanggang magpitong taong kulak siya. Sa pamilya, syempre po yung lugar kung saan lumaki ang isang bata. Kung lumaki po sa isang mahirap na pamayanan ng isang bata, nakukuha niya rin po o na-adapt niya yung normal na nangyayari sa lugar na yun, kung ano yung choices ng mga tao sa lugar na yun. Kapag lumaki ang isang bata sa isang lugar na may nagsasabong, may nagsusugal, may nag-aaway o magulo sa lugar na yun, yun po yung makakamulatan ng isang bata. So mapoprogram po yung ano na yan. Hanggang sa paglaki niya, dala-dala niya po yung nakikita niya na yun o yung na-program sa kanya yun sa lugar o pamilya na pinanggalingan niya. Yun po yung tinatawag na poverty consciousness. Kapag ikaw ay may poverty consciousness, kahit anong gawin mo hanggang sa paglaki mo, pag nagtrabaho ka na, magiging mahirap ka kasi nga may poverty consciousness ka. Ibig sabihin po niyan, lahat ng magiging choices mo o lahat ng magiging decision mo ay magdadala sa'yo sa kahirapan. Hindi mo napapansin kasi kahit anong sipag mo, kahit anong trabaho mo, kahit anong ipon mo, ano nangyayari, laging walang pera, laging kapos ang pera. Kasi nga, may poverty consciousness ka na dapat mong tanggalin sa utak mo, sa isip mo na nakaprogram yan. Yun po yung dahilan dyan. Tingnan mo, kahit anong sipag ang isang tao, napakasipag, hindi umaasenso kasi nga, mayroon silang nakaprogram nga dito na poverty consciousness. Yun po yung dahilan kung bakit mahirap ang isang tao kasi nabulat siya sa mahirap na pamilya. Hindi po yan hindi po yan paniniwala o hindi po yan superstitious o superstition. Yan po ay based po sa science po, sa neuroscience. Naman po sa mayaman, pag pinanganak ang isang bata sa mayamang pamilya, araw-araw niya nakikita na maganda yung tinitira niyang bahay, yung kinakain niyang pagkain ng masasarap, nakikita niya yung magulang niyang araw-araw nakabihis ng maganda, nagninegosyo, nakikita na nagmamanis ng negosyo nila, napapasyal sila, may kotse, may sakyan sa marangyang pamayanan. Yan po ay napoprogram din po sa isip yan ng bata. Kaya paglaki niya, bukod sa mamanahin niyang negosyo, kayamanan, mayroon siyang pinaka-importanting namana sa pamilyang pinanggalingan niya o sa pamayanan na pinanggalingan niya. Yun po yung prosperity consciousness. Taliwas po sa mahirap na namana ng mahirap, wala nang namana ng mahirap na pera o kayamanan, mayroon pa siyang namanang poverty consciousness. Sa mayaman, prosperity consciousness ang tawag dyan. Napakalaki pong yung mag-determine sa magiging buhay ng isang tao, yung namana mong consciousness na yan. Kaya, mas importante po yung sa mayaman, mas importante yung prosperity consciousness na namana nila kaysa sa kayamanan. Kasi kung mawala man yung kayamanan at nabankrupt ang isang mayaman at nandun pa rin yung mentalidad o prosperity consciousness o prosperity mindset, ilang taon lang, mga 1, 2 taon, 3 taon, bumabalik yung kayamanang nawala sa kanila. Yun po, ang pinaka-the best example po yan is si Donald Trump. Si Donald Trump ay halos mabankrupt at maubos ang kanyang kayamanan dahil sa mga maling desisyon. Pero mga ilang taon lang, na balik niya yung kayamanan niya dahil sa prosperity consciousness niya. Utak mayaman. Yung mga desisyon niya, desisyon ng mayaman. Hindi kagaya ng mahirap, desisyon pang mahirap ang
mayroon sa kanila dahil sa poverty consciousness. Yun po ang isang taong mahirap kapag nanalo ng loto. Mga ilang taon lang, bumalik siya sa mahirap dahil po yan sa poverty consciousness na nakaprogram sa isip niya. Kaya makakagawa siya ng mga desisyon, mga hakbang na makapaglulustay sa perang napanalunan niya. Ganon din po pag ikaw ay middle class. Middle class ang pinanggalingan mong pamilya. 95% to 100% magiging ganun ang buhay mo. Pansinin niyo po yung mga kakilala niyo, mga kaibigan niyo, yung pinanggalingan nilang pamilya, hindi nalalayo yung buhay nila ngayon. Pag galing sila sa mayamang pamilya, mayaman din sila. Pag galing sila sa middle class sa pamilya, hindi naman nalalayo din yung buhay nila sa pinanggalingan nilang pamilya. At kung galing sila sa mahirap na pamilya, ganun din yung buhay nila. Hindi po nalalayo. Pag galing sila sa pamilyang politiko, politiko rin yung maging anak nila. Hindi nyo po ba napapansin yan? Pag galing naman sila sa pamilyang negosyante, puro negosyante naman yung mga anak. Kasi yan yung influensya ng pamilya. Yan yung programming na nakuha nila sa pamilya. Kaya yan po yung pinakadahilan kung bakit may mayaman at may mahirap. Kung bakit ang mga mayaman ay lalong yumayaman at mahirap ay lalong naghihirap dahil po sa kanilang mentalidad na namana nila sa kanilang pamilyang pinanggalingan, sa pamayanan na kanilang pinanggalingan. So ang kagandahan po niyan, hindi po permanente ang mindset. Kapag ikaw ay galing sa mahirap na pamilya at mayroong kang poverty consciousness na namana sa kanila, nababago po yan sa pamamagitan po ng patuloy na pag-i-improve o kailangan mo matuto ng ibang bagay sa dati mong natutunan sa pamilya mo. Halimbawa, lagi kang magbabasa ng mga librong matututo ka at i-adapt mo yung mga nababasa mong libro na yan. Halimbawa, magbabasa ka ng prosperity consciousness ng mga mayaman kung gusto mong umasenso talaga para po mabago po yung mentalidad na namana mo sa pamilya mo. Hindi po ganun kadali yan. It takes years para mabura yung mentalidad na yan na namana mo sa pamilya mo, yung poverty consciousness na yan. Saka syempre, hindi rin po kasalanan ng magulang natin yan na namana natin yung kahirapan mula sa kanila kasi nga namana rin nila yung mentalidad na yan sa magulang nila na hindi nila alam kung wala silang idea na ganun yung nangyayari. So ang kahirapan at o ang kayamanan ay namamana. Ang pagiging mahirap o pagiging mayaman ay namamana sa pamamagitan ng mentalidad ng isang tao. Kaya po yan po ang pinakadahilan at pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Siguro naman nakakabalita kayo ng mga rag to riches, no? Mahirap tapos naging mayaman. Kasi nga consciously or unconsciously natanggal nila yung poverty consciousness na namana nila sa pamilya nila sa pamamagitan ng patuloy nilang pag-i-improve sa kanilang sarili. Nabubura yung mentalidad na yan na namana natin sa pamilya natin. Kaya nga may kasabihan po tayo, kapag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. So yan po yung topic natin ngayon at sana po nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol po sa bagay na yan. At sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel at marami po tayong pag-uusapan. At kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba at akin pong sasagutin yan. At magandang araw po sa inyong lahat.